What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, nandito tayo sa Pinas at meron silang post at basahin natin ngayong kanilang post about ito sa mga loan. No? Through a newly signed partnership, Skyro will utilize CoinsPH payment infrastructure to power instant loan disbursement, cash distribution, and PH payments across a network of over 10,000 partner stores. So, bagong ano na naman to. Bagong utility na naman about sa coins.ph, Kasi syempre, kapag kailangan mo ng pera ngayon, so ano yung unang pumapasok talaga sa isip mo? So, syempre, manghiram sa kaibigan or maghanap ng extra income o mag-apply ng loan dahil isang cellphone lang yung kailangan mo. So, dito na magiging interesting yung mga bagong partnership ng CoinsPH at Skyro. At syempre sa pamamagitan ng partnership na to, syempre gagamitin ng Skyro ang payment infrastructure ng CoinsPH para suportahan yung mga mas mabilis na loan disbursement, cash distribution at mga QRPH payments sa network na mahigit na 10,000 partner stores. Syempre sa unang tingin, magandang development ito. Mas mabilis yung transaction, mas maraming payment option, may mas accessible ang financial services. Pero may isang importanteng tanong dito. Kapag mas naging madali ba yung pangungutang, mas gumaganda ba ang financial situation ng mga ordinaryong Pilipino? O baka mas lalo tayo na mahikayat na mangutang? So pag-usapan natin yan. So unang-una, linawin natin kung ano ginagawa ng partnership. So hindi ibig sabihin ito ang coins.ph na nagbibigay mismo ng loan. Ang role ng payment infrastructure ay tumulong sa paggalaw ng pera. Halimbawa, sa disbursement at payments. Para sa borrower, ang pinaka-importanteng epekto nito ay convenient. Kapag na-approve ng loan, mas maraming paraan para matanggap at magamit ang pera. At sa ecosystem ng Skyro, meron ding QRPH na functionality. Ayon sa Skyro, ang kanilang cash loan ay maaari matanggap sa e-wallet, bank account, or over-the-counter na cash pick-up. Meron din silang mga Skyro credit na maaaring gamitin ng QRPH merchants depende sa eligibility at available ng credit limit. Kaya ang direksyon ng ganitong fintech system ay malinaw. Mas kaunting friction, mas kaunti ang pila, mas kaunti yung paperwork, mas mabilis ang movement ng pera. At ito ay isa sa mga pinakamalaking pagbabago ng financial technology ngayon. So para sa isang taong may emergency, malaking bagay yung bilis. Halimbawa, nasiraan ka ng rep, kailangan mo ng puhunan sa maliit na negosyo, o may kailangan kang bayaran bago dumating yung sweldo. O baka biglang household na expenses. Kung dati kailangan mo pumunta ng mga physical branch, mag-fill out ng maraming forms at maghintay, ngayon maraming financial services ang mga nasa smartphone na. At ito ay maganda sa side ng fintech. Financial inclusion. Hindi lahat ng Pilipino ay may access sa traditional banking products, pero marami ang may mga smartphone. Marami ang gumagamit ng e-wallet at mas maraming merchants ngayon ang tumatanggap ng mga QR payments. Kaya habang lumalaki ang digital payments infrastructure, nagiging mas madali yung kumonekta sa mga lending at saka mga payment system. Pero dito tayo dapat maging maingat. Ang pinakamalaking problema sa loan ay hindi naman talaga yung pangungutang. Ang problema ay kung bakit tayo nangungutang at kung kaya ba natin bayaran. So isipin natin may 20,000 kang monthly income. Tapos may 15,000 kang regular expenses, may natira kang 5,000. Tapos may nakita kang offer na approve ka for 20,000 pesos. So mabilis, digital, convenient, isang application lang. Ang tanong, kaya mo ba talagang bayaran ng 20,000? Dahil ang loan ay hindi libreng pera, may principal. May interest o financing charges na depende sa produkto o terms. At maaaring may iba pang mga applicable fees. Kaya ang 20,000 na natanggap mo ay hindi ibig sabihin na 20,000 lang yung obligasyon mo. Ito yung madalas na nakakalimutan ng mga borrower. Tinitingnan natin yung amount na matatanggap natin pero hindi nakakalimutan natin yung total amount na binabalik natin, yung binabayad natin. Isa sa mga problema natin ng mga mentality, 1.5 lang ang naman kada buwan. Diba? Kung sabihin natin na maliit lang naman ang babayaran mo. Pero kapag pinagsama-sama mo lahat ng mga loans mo, kuyari 1.5, 1,000, 1,2, mga buy now pay later na 800, mga credit balance sa 1,000, biglang 5.5 na pala lahat bawat buwan. At kapag minimum wage o maliit lang ang income mo, malaking portion na yun ng budget. Kaya wag na natin tanungin kung magkano yung monthly payment. Tanungin natin magkano lahat ng babayaran ko hanggang sa matapos ng loan. At kung mawalan ba ako ng income for 1 month, kaya ko pa rin ba?
Yun ang mas magandang financial question. May isa pang problema na kailangan din natin pag-usapan, loan para sa consumption. Halimbawa, nangutang ka para bumili ng bagong gadget na hindi naman kailangan o nangutang ka para sa mga wants, lifestyle, shopping at mga for entertainment. Hindi ibig sabihin na bawal yon. Pero kailangan natin maintindihan ang binili mo ay nauubos at nag-depreciate. Pero ang utang ay nananatili. Ang 30,000 na gadget ay maaaring bumaba ang resale value pagkatapos ng ilang buwan. Pero ang loan na obligation mo nandyan pa rin. Kaya mas reasonable na gamitin ng debt kapag may malinaw na purpose at repayment plan. Halimbawa, emergency expenses, may working capital na para sa negosyo, o isang purchase na talagang kailangan at kaya ng budget. Pero may positive side ng mga digital loans. So, hindi rin natin dapat tingnan ng lahat na loans bilang masama. Ang loans ay isang financial tool, parang kutsilyo, pwede itong gamitin ng tama, pwede rin itong makasakit kapag mali ang paggamit. Ang magandang digital lending ecosystem ay maaaring makatulong sa financial inclusion. At ang payment infrastructure kaya ng coins at PH ay maaaring gawin mas efficient at movement ng pera, no? Pero ang responsibility ay hindi lang nasa fintech company, nasa borrower din. Siyempre dapat bago tayo mangutang, tingnan natin yung interest rate, fees, total repayment, due date, mga late payment consequences at higit sa lahat, kung saan gagamitin ang pera. Sabi nga ng Skyro, ang cash loan ay may repayment terms na maaaring hanggang nasa 6 hanggang 24 months depende sa product at eligibility. Kaya hindi sapat na approve ka. Ang mas importanteng tanong is afford mo ba? Kaya para sa akin, interesting ang partnership ng Coins.ph at Skyro. Dahil pinapakita nito kung saan papunta yung financial system. Mas digital, mas mabilis, mas connected, at mas accessible. Pero tandaan natin na mas mabilis na access sa pera ay hindi automatic na mas magandang financial life. Kung ginagamit mo ang loan para malutas yung mga temporary emergencies at mayroon kang malinaw na repayment plan, maaaring maging useful itong financial tool. Pero kung ginagamit mo ang loan para punan ng kakulangan ng budget buwan-buwan, doon magsisimula yung problema. Dahil kapag ang bagong loan na ginamit para sa bayaran yung mga lumang loan, hindi na yung financial solution. So, debt cycle na yon. Kaya bago pindutin yung apply, tanongin mo muna yung sarili. Kailangan ko pa talaga ito o kaya ko ba itong bayaran? At ang pinakamalaga, magkano talaga ang babayaran ko hanggang matapos. Dahil sa panahon na ngayon, hindi na lang dapat sapat na marunong tayong manghiram. Dapat marunong tayong tumanggi sa utang na hindi natin kayang bayaran. At yun ang tunay na financial education. Kung gusto mong malaman pa yung ibang mga financial news at kung paano ito nakakapekto sa mga ordinaryong Pilipino, so subscribe na kayo dito sa aking channel. So comment down below para sa iyo, ang madaling access ba sa loan ay financial opportunity o financial trap? So ayun lang, no, ma'am, sir, no. Salamat sa inyong lahat. Saludo sa inyo at syempre makita-kita lang tayo sa arena. Game on!